Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay, pinagpahinga na po. Ito po, komentuhan po natin, pinagpahinga na po si Manong Johnny, si Juan Ponce Enrile mga tambay. Sa edad po na 101 years old. Komentuhan po natin at pakinggan po muna natin ang balita. Inalala ni Pangulong Bongbong Marcos si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na pumanaw sa edad na 101. Ayon kay PBBM, isa si Enrile sa pinakaginagalang na lingkod bayan. Higit 50 taon niya raw inalay ang buhay sa pagsisilbi sa mga Pilipino. Sa kanyang mga huling taon, nanatili raw na malinaw ang pag-iisip ni Enrile at naging matatag siya sa paniniwalang ang batas at ang gobyerno ay para sa mga Pilipino. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa kanyang Tito Johnny na buong puso raw inalay ang kanyang buhay para sa bayan. Inalala rin ng ilang mambabatas si Enrile. Ayon kay Senador Mig Zubiri, hindi niya raw malilimutan ang sipag sa pag-aaral ng mga panukalang batas at ang talas ng pag-iisip ni Enrile. Karangalan naman para kay Senator J.B. Ejercito na nakasama niya si Manong Johnny sa Senado. May tuturing daw na legend sa politika at isa sa mga pinakamatalinong senador si Enrile. Ayon naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa si Enrile sa mga Pilipinong may malaking papel at ambag sa kasaysayan ng bansa. Mga kapatid, totoo naman po yung mga tambay. Napakalaki po ng papel ni Manong Johnny. Hindi po ba? Sa kasaysayan ng bansa. Lalong-lalo po nung panahon ng tatay ni BBM. Kaya nga po nagkaroon ng martial law. Hindi po ba? Dahil malaking ambag ang utak ni Manong Johnny. Isa rin po yata yan. Dahil kaalyado po yan. At isa po sa pinagkakatiwalaan po ng matandang Marcos. Kasama po ang dating presidente na pinagpahinga na rin po na si Fidel Ramos sa kasaysayan. Kaya nga po nagkaroon ng batas militar at martial law dahil po sa talino rin nila. Sa talino at talas ng pag-iisip. Hindi po ba mga kabayan? At pagdating naman po dito mga kabayan sa pinagmamalaki po at napakarami daw pong naitulong at naiambag ni Manong Johnny. Lalo-lalo po ang pagpapasalamat ng tinatawag na Ninong Johnny ni BBM. Sa galing nga po nila. Komento ko lang po. Tayo po nakikiramay. Nakikiramay po tayo sa pamilya ni Manong Johnny. Dahil lahat naman po tayo pagpapahingahin. Hindi po ba? At alam naman po natin sa ating mga sarili na talagang sobra-sobra na po ang kayamanan din po nila, mga kabayan, na nakuha sa buong buhay nila. Hindi po ba? At dito naman po sa Malacanang na ang panghihinayang po at syempre po yung papuri na ibinigay po kay Manong Johnny mga tambay ay talagang napakalaki raw po na ambag lalong-lalo ngayon sa administrasyon po ni BBM dahil napakahusay daw po at napakatalas ng isip ni Manong Johnny. Kaya nga po napakarami pong tulong sa ating bansa. Di po ba? Lalong-lalo po ngayon. Napakarami pong tulong. Napakarami pong tulong nila mga tambay sa ating bansa. Kaya nga po bagsak ang ekonomiya natin eh. Hindi po ba? Bangkarote tayo. Bagsak ang piso natin. Bagsak ang ating Philippine stock. Walang pumapasok ng mga bagong malalaking investment o investor sa ating bansa. Hindi ba? Napakahirap ng pamumuhay sa ating bansa dahil po sa galing at talas ng kanilang mga pag-iisip. Hindi po ba? Nakita nyo po ngayon. Napakamamahal ng bilihin. At sa sobrang galing at talas ng pag-iisip po nila, lalong-lalo po ang Pangulo ng Pilipinas ngayon sa ating bansa. Kaya nga po 3 taon mahigit korupsyon po ang nangyari po sa ating bansa dahil po sa galing at talas ng mga pag-iisip nila. At ganun din po, pagdating po sa batas, mga bayan, ay sila po'y sumusunod sa batas para sa taong bayan. Kaya nga po nakidnap at napakabilis napatapon ang dating Pangulong Duterte. Wala pang isang araw at sinasabi po ng ating mga kababayan, bakit hindi man lang nabigyan ng due process samantalang meron tayong judicial at meron tayong soberenya at hindi pa tayo saklaw ng ICC. Dahil sa galing at talas nila sa batas, nagawa po nilang lahat dahil magaling po ang paglilingkod
dahil po sa talas at galing sa paglilingkod at sa batas. Hindi po ba mga kabayan? Yan po ang nakikita. Komento ko po yan mga katambay. Lahat naman po tayo may karapatan makita ang sitwasyon ng ating bansa. Pero sa akin pong pananaw, yan din po ang nakikita ko. Kung talagang mahusay at matalas ang isang lingkod bayan, nakikita po yan ng taong bayan kung ano yung husay at talas. Ang nakita ko lang po sa panahon po ngayon, ang nakita ko lang po ang napakabilis na pagyaman at pagiging bilyonaryo ng mga politiko. Yan po ang nakita kong napakahusay at napakagaling at napakatalas kung paano po yumaman ng yumaman ang nasa gobyerno, lalong-lalo kung ikaw ay magnanakaw sa gobyerno. Umano. Di po ba? Yung mga kumukuha nga lang ng proyekto sa gobyerno, yumayaman ng ubod ng yaman. Yung trabahante ka lang sa gobyerno, pagiging district engineer mo lang, kahit nasa COA ka, halos lahat ng departamento ngayon, lalong-lalo po ang BOC, ang Bureau of Custom, at BIR, grabe po, ang korupsyon din dyan umano. Yumayaman po, kahit nagtatrabaho ka lang sa mga ahensya na yan, katulad ng DPWH. Hindi po ba? Grabe. Dahil po sa talas at galing ng mga pag-iisip nila. Yan po ang nakikita ko pong legasiya, mga kabayan. At yan, kaya dito po sa pagpanaw ni Manong Johnny, kayo po, dahil sa husay at galing po ni Manong Johnny, ay talaga mo nakatatak na po yata yan sa isip nila, mga tambay. Dahil po pinagmamalaki po ng mga kapwa politiko po si Manong Johnny. Pero po tayo, katulad po ni Kamanong, iniisip ko pong mabuti kung ano po yung mga legasiya na iniwan po sa atin ni Manong Johnny magmula po nung panahon po ng kanyang ama na naging nagkaroon po ng martial law at batas militar sa ating bansa. At pagdating po dito sa panahon po ng anak na si BBM, hindi ko rin malubos maisip kung anong legasiya naman po ang iniwan ni Manong Johnny dito po sa kanyang paglilingkod kay BBM at sa ating bansa para po sa pagiging Chief Legal Counsel po niya kay BBM. Dahil batas po yan, dahil matalas ang isip sa batas. Mga kababayan, ano po kaya ang iniwan ni Manong Johnny na kapakipakinabang po sa mga politiko? Dahil 3 taon po siya naglingkod kay BBM. Mahigit 3 taon po, mga kababayan. Yan po ang hindi ko malubos maisip, mga kababayan, na nahihirapan po ang isip ko kung ano po ang hindi ko po malaman kung ano ang dapat ipasok ko sa isip ko na magagandang bagay na kapakipakinabang na ang taong bayan ngayon ay maayos ang pamumuhay at walang problemang masyadong dinadana sa bansa, lalo-lalo ang ating pangangailangan sa buhay na ginagamit po natin pang araw-araw. Wala po akong maisip na pumapabor po lahat ang kagalingan ng mga politiko sa ating bansa. Wala po akong maisip. Mas marami po ako naisip nung panahon po ni dating Pangulong Duterte na marami pong pumapabor sa taong bayan. Di ba? Pabor sa taong bayan Hinabaan niya ang ating mga lisensya. Napakahaba po na expiration. Ganun din po ang passport. Hindi po ba? Marami kang maiisip kay dating Pangulong Duterte. Nilinis niya ang Manila Bay. Nilinis niya ang Ilog Pasig. Nilinis niya ang Boracay. At napakarami niya pang ginawang kabutihan sa mga OFW. Hindi ba? Tapos ibinalik niya sa taong bayan yung pre-education college, di ba? Libre na ang kolehiyo natin sa mga state university. Marami kang maiisip na magaganda na ginawa ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Napakarami. Pero kay Manong Johnny, iniisip ko kung siguro bata pa ako. Ang nakita ko lang kasi sa panahon nila hanggang ngayon, yun nga sinasabi ko. Yun lang po nakikita ko na talagang naisip ko kung paano po sila yumaman at na mga naging bilyonaryo, mga kababayan. At alam naman po natin na hindi rin po matatawaran
ang iniwan pong ari-arian at kayamanan ni Manong Johnny, mga kabayan. Dahil panahon pa po ng tatay hanggang sa anak ay naglilingkod po sa ating bansa. Kaya nga sinabi, more than 50 years, mga kabayan, ang ginugol daw po sa ating bansa. Ang tanong ni Kamanong, more than 50 years ding naghihirap ang mga Pilipino. Di ba, lalong-lalo po ang mahirap. Pagka mahirap tayo, ay lalo po tayong naghihirap. Kaya nga po, yan lang po ang naiisip ko. More than 15 years po naglingkod si Manong Johnny. More than 15 years din po na naghihirap ang mga Pilipino. Hindi kaya? Lalong-lalo po pagka tayo mahirap. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya nakakalungkot po. Sa kabila po nun, nakikiramay po tayo. Ang buong sambahayanan po ni Kamanong ay nakikiramay po bilang Pilipino. Ay tayo po ay nakikiramay sa kapwa Pilipino po natin. Katulad po kay Manong Johnny. Na condolence po sa buong pamilya. At maraming salamat po, mga kabayan. Yan po, pinagpahinga na po si Manong Johnny. At yung legasiya na iniwan daw po sa atin ni Manong Johnny ay alalahanin natin. Napakalaking tulong ang ibinigay ng paglilingkod daw ni Manong Johnny sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong, biyaya at nagko-comment, like, share, subscribe. Sinabanggit ko na po. Maraming salamat po sa inyo, sa mga subscribers po natin. Thank you po, mga kabayan. At yung dasal po natin sa ating bansa na sana po ay matapos na po ang mga paghihirap natin, ang mga kawalangyaan nila, ang mga kademonyohan nila na ginagawa po sa ating bansa ay magwakas na po sana sila sa lalong mabilis. At yung panalangin po natin na maingatan po ang ating ang buong pamilya po ng pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulo, na mailayo po silang lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre po yung dasal po natin sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan ay tayo rin po yung maingatan lahat. Thank you po, mga kabayan. Ingat po kayo. At tis-tis lang po at condolence po sa pamilya Enrile. Paalam po. Bye-bye.